meron po kaming tradition na pinagdadasal po lahat po ng lola ko, ng kamag-anak ko, yung mga namatay. Pinagdadasal po niya, nagtatawag po siya ng kapitbahay na magdadasal. Tagadasal lang po yun, may altar po kami. At lalagyan po namin ng pagkain yun para daw po yun sa mga kamag-anak namin, mga namatay na pwedeng dadalaw. So, ayun po nangyari at nakakilala po ako sa Panginoon. At ako lang po yung unang-unang Kristiyano na sa family namin. Pero meron po pinanghawakan na salita doon ng Panginoon na sa Acts 16:31 na you believe in the Lord Jesus, you and your household shall be saved. Talagang pinanghawakan ko siya, pero talagang hindi ako matahimik na hindi ko sabihin ang katotohanan. At sinabi ko nga doon sa mother ko na, kasi ako po ang tagalinis po ng santo po namin. So, talagang maano po yung pressure sa akin. Pero alam niyo po, sabi ko sa mother ko, Nay, mahal kita, pero gusto kong makilala niyo talaga yung tunay na Diyos. Yung talagang buhay na Diyos. At yung mga dati po nating mga kamag-anak, nawala na yun. Lalong nagalit ang nanay ko. At talagang sobrang galit niya. Talagang nakaranas po ako ng 2x2 sa kanya. Ganun po yung mother ko talaga. At so talagang nagpatuloy ako sa Panginoon. Sinabi ko talaga yung katotohanan sa mother ko. At kinausap niya pa yung tatay ko na sabi niya, sige, patigilin ka sa pag-aral pag hindi ka tumigil yan sa pagiging born again mo. At yung time na pasalamat ako kasi meron akong Bible na malaki at the same maliit. So hindi ako makatakas sa ano. Pero alam niyo po, dahil doon sa nagkaroon po ako ng sakit at sabi ko, Nay, lagi ko kasi sinasabi sa kanya na talaga ang Panginoon, manalangin kayo, isang panalangin lang sasagutin ng Panginoon. Pero alam niyo po yun, yung hindi pa rin siya talagang pag meron kaming camp, kasi alam niyo po yung sa Pinas, pag may youth camp, ay medyo matapang ang nanay ko, mga Bisaya po nanay ko. So talaga yung nag-i-invite sa Bible study, yung pastor namin, talaga meron pa, sige, pag yung niyaya niyo pa yung anak ko, talaga totoo, pag niyaya mo anak ko, sige, hindi kayo makakaano dyan sa gate na yun. Talagang, lalong hindi ako nakakapunta sa camp. So talagang pinanalangin ko. Pero ginamit rin ako ng Panginoon, talagang pinakawakan ko yung salita niya. Talagang nung sinabi sa akin nung nagkasakit ako, nagdideliryo na ako, sabi ng nanay ko, dalhin na kita sa hospital, Sana hindi. Tawagin niyo po yung kasama ko po sa church, kapitbahay lang po namin, papanalangin po niya ako. So yung pagkakataon na po nun, yung isang nag-pray over po yung kasister po namin sa church, kasi edad niya po, nagpasalamat ako nung pray over niya ako, gumaling po agad ako. Talaga nagdideliryo na ako. Imposible na, wala nang time na parang pumunta ng hospital. Pero talagang binigyan ako ng Lord na kung ano sasabihin ko sa nanay ko. Pero talagang iba na rin yung kung ano. Pero alam niyo yung Lord, kasi pag ginamit ka talaga, gagamitin ka. So at that time, pinatanggap niya ang nanay ko. At ngayon, yung nagpatanggap sa nanay ko, mag-best friend na sila. At talagang siya pa ang nag-i-invite sa Bible study sa amin. At laging may BS. So, yun lang talaga. Kailangan mag-stand ka lang sa faith talaga. Kada nung pagsumbo. I-share po ako po sa mami o mama. Mama ko, sabi ba naman po sa akin, anak, pang sasabihin sa akin mga kasama ko dito. Sabi ko, Ma, pabayaan niyo yung marinig niyo sa kapitbahay natin o kasama niyo sa simbahan. Kasi ano nga rin po siya active sa church, sa Catholic Church. Sabi ko, bahala na si Lord. Pasok niyo dito, labas niyo, itaas niyo kay Lord. Sabi ko sa kanya, yung kasi talagang conscious, ipadala ko ano yung marinig mo sa mga kakilala mong kaibigan mo kasama mo sa simbahan. Alam ko yung nararamdaman niya, pero sabi ko, kaya niyo yan. Amen. 1 minute lang. Kasi habol ko lang ito kasi naputol eh. Kasi gusto ko lang sabihin sa inyo na yung mother ko bago namatay, na-share ko po.
At tumanggap po yun. Praise God. Amen. Hindi ako papayag. Amen. Na mamatay siya. Hindi na malaman ng katotohanan. Yes. Bago po ako umalis sa Philippines, lahat mo ng brother and sisters ko, siniran ko. Amen. Kaya it is our responsibility. Amen. Pag tayo ay nakaalam ng katotohanan, i-share. Amen. Ano yung kay Brother Pili po, maganda po yung ano niya. Dahil po, sa totoo lang, marami po sa atin na minsan po yung relation natin as our whole family nagiging broken dahil po kung may isa sa pamilya natin na naging born again. Tama po ba? Tama po yun. Tama. Kasi magkakaiba na po ng ano, dahil nga tayo na born again na, iba na yung belief natin. So, lumalabas na tayo ay suwail sa kanila. Di po ba? Kaya ngayon, yung magandang relationship ng family natin, parang hindi na nagiging maganda nang dahil sa atin. So kaya po ngayon pinag-aaralan natin kung paano po ba sila i-drive natin. Kung paano ba nila. Kasi po, alam po naman natin yung mga sinasabi natin na yung family natin, sarado, ano ba yun? Sarado, kandado. So ang hirap po nun, ang hirap po nung buksan. Mahirap talaga. Ang hirap talaga. So, Nakabilo. so dapat ngayon, handa tayo kung paano natin dahan-dahanin yun. Dahil biglaan, kukuha pa tayo ng maso para masira yung pantak na yun, sarado di kandado. So hindi po dapat ganun. So maging ako po, personal na experience ko po sa family ko. So ngayon, naghahanap ako ng alternatibong magandang pamamaraan para mai-explain sa kanila. Dahil nga, sabi nga, sarado di kandado, hindi naman pwede nating masuhin yun. Hindi po po pwersahan, wala pong tinuro ang Panginoon na pwersahin natin yun. Di po, kundi po sa tama at sapat na panahon po, di po ba? So, ako sa sarili ko talagang na-experience ko yung magiging broken relationship nang dahil sa pagbo-born again. Marami po sa atin na ganyan at marami din po na nakikita ko sa mga kamag-anak namin na pagka nag-born again na yung isang tao doon sa pamilyang yun, nagkakahiwa-hiwalay na sila. Yung unity doon sa pamilyang yun nawawala na. Kasi nga, nagiging yung naging born again na yun, nagiging parang pinadadaan niya sa kamay na bakal. So, hindi naman dapat, di ba? Hindi naman dapat gano'n na, hindi naman nagtuturo ang Diyos sa atin na i-insist mo talaga, ura mismo tanggapin. Hindi po gano'n. Kaya po yung ibang nagiging born again sa atin, lalo na sa probinsya, mali yung mali yung aral na natunan nila . Gusto na nila, ura mismo i-insist. Yung tanggapin mo, ngayon din, parang ganun ba? Ngayon din tanggapin mo. Parang ganun ba yung practice nila? Hindi maganda yung ganun. So, ang sa akin lang po, mapag-aralan po natin kung ano po yung alternatibong way para sila din ay matanggap ang Panginoon. Amen. Tungkol sa mga bagay na yun, tama po yun na you have to share the gospel with them. At sinasabi ng Panginoon na maglaban-laban ang mga anak at magulang dahil sa akin. No? Ngayon, ang nangyari kasi minsan ay nag-compromise ang born again dahil doon sa kanyang mga magulang. No? So, sabi ng Panginoon na kung mahal mo ang iyong magulang higit sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. So, ang ano doon is you have to continuous na mag-share sa kanila para maakay sila sa Panginoon, no? Para matupad yung Acts 16:31. No? Dahil nga ay nangyayari po yon na talagang matigas na mga magulang. Ngayon, bumigay ito yung born again. Bumalik ngayon sa Katoliko at sinabi ng mga magulang, ganun lang pala ang paninindigan mo. Sinusubukan lang kita. Sinusubukan ka lang namin.
wala ka palang wala ka palang panindigan. Ibig sabihin, nadadala ang born again doon.